So good afternoon everyone. We are second year BS Criminology student here at GED Sarelia State College Dumingag campus. And now we are going to conduct an interview to our BFP personnel. So let's go. So good afternoon everyone. We are now here at Bureau of Fire Protection Station here in Dumingag, Zamboanga del Sur. So we are going to start our interview. So let's go. To extend our heartfelt gratitude to you, sir, for allowing us to conduct this interview. Now, please allow us to introduce ourselves. So, I am Ludamay A. Relativo and I came from Palilimit Salip, Zamboanga del Sur. I am 20 years old. Good afternoon, sir. I am Almarjorie M. Moreno from Mangilis Mayag, Zamboanga del Sur. 20 years old, sir. So, good afternoon, sir. I'm Kim P. Macalitong. I live in La Fortuna, Dumingag, Zamboanga del Sur. So, I'm 19 years old. So hello sir, good afternoon. My name is Prince Charles de Morot and I am from San Pedro Dumingag, Zamboanga del Sur and I am 20 years old. So, before we proceed to our questions, sir, may I ask if, will you introduce yourself? Okay, good day everyone. I introduce myself. I'm Jeffrey Villavicencio Antipaso, 35 years old, registered criminologist, and for now, a bona fide member of Bureau of Fire Protection, presently assigned here at Dumingag Municipal Fire Station, designated as investigator and fire truck driver operator, and also a lecturer. So, our assigned topic was all about the somatotyping theory, where it's emphasized as the other form of biological theory proposed by William Sheldon and defined as body type, two personality traits, and criminality. So, are you familiar with this topic, sir, or somatotyping theory? Yes, ma'am. Before, when I was in in college, like you, as a criminology student before, about the somatotyping theory. For me, I don't believe nga na bitaw ang usa ka tawo, no. Okay, once nga mabuhat mo na siya, dili na to basihan ang paglawas o matambok man ka, maniwang man ka. Okay, sa ato pong ma-observe lang gyud pod. Napoy ni buhat yun ana nga niwang ni patay tao, napoy tambok. So dili na to mabasihan kung tambok o niwang. Basta na kay bad intention o intent to kill, na kay motibo nga mapatay kag tao. So depende na nimo sa imong pagkatao yun, no. Sa ako siguro sa sobra na nimo nga kanang emosyon nimo, dili na nimo makontrol gyud, maniwang matambo ka mo na mabuhat nimo na nga mga crime, ma-commit nimo na, no. Pero kadepende siya manggod, no. Kay sa ato lang gyud pong maobserban, sa ako lang gyud po napoy uban nakapatay ana niwang napoy tambok. Pero sa kuha dili ko
mo believe nga kung depende nga kung niwang ka o kanang bahin si mong naong nga murag ingon nila ba nga kanang api kita Dili good looking anak. o kanang muna na sipon nga muan ka kanang tawag na ka nga as criminal, considered as criminal. No, dili gid siya kay namo poy kanang dili ingon nga maayo sa appearance pero buutan dili siya kuan, dili pud siya dautan nga tao. Sa ako kung dautan ka mao ginay imo hagyod nga linya nga pagkataong mamatay tao ka, depende na siya sa tao, dili na siya ingon sa kanang sa ato ang panggawas o sa ato ang appearance. Gwapo ka dili ka mapatay, so daghan kayo nga mga maayo kay panagway no naapod sa jail na sila sa naka-commit sila crime pod kay depende ina depende sa tao gyud no. Nadala sila sa ilahang kanang emosyon. That's all. Sir, good afternoon, sir. This is my first question, sir. So, do you believe in somatotyping theory, sir, and why? For me, dili ko mabili o dili ko mo-operate sa somatotyping theory about sa commit sa crime. Commit di tao crime yun. Depende sa tao kung bad yun ang lima. Una kay intend to commit the crime or intend to kill na ano. Depende na sa tao. Dili na siya na ito makuhan sa tao. Sampo kaniwang gusto ni mo kabuhato na maong nga crime. So, depende na sa katao yun, no? Kay nakay intention ng patay ka, nakay mga motibo niya na abuhatin na nimo. Isa pa nimo ka dili na to basihan kid bayad sa atong shape sa atong awas na may uwan na makita na to sa atong makita na to sa atong manager namin ipantay nga niwang namin ipantay nga tampo. Depende na nimo kung sa bitay kay imo ka kay bitaw nga concept ng pagkatao kung gusto mo nang buhaton mabuhatin ang imo sa ako alam. Good afternoon, sir. The second question is, for you, sir, who do you think among these three body types mentioned are more likely to commit a crime and why? Kasagaran din mo kung crime sa kuha lang I choose pick to more kasagaran yun tanto kay nabitaw ang bahay no. Yes, sana sir. sampol ako na huwag mo kita mo tayo ng dagko mga naka o bay tumugitong mga niwang. Yes, sir. Ito mga tawag mo na dito nakitaon mo daw mga baka ng iwang nga magkatao kay sayon ra makasaka sayon ra po nga maka-eskapo sa ako anak career. Okay. So, sir, we proceed to number 3 question, sir. Do you agree with the somatotyping theory? Why or why not? No. Disagree. Sa ako na disagree. Sa ako na. So they have said, kanina, sa pagbuhat ng pride, dili siya mabase sa lawas. Tampo ka o maniwang ka. Gusto nimo nga makomit nga mga pride. Sa tiyo, discretion na nimo. Pero siguro time gyud nga nabitaw namo kay time nga dili gina unexpected ba mga buhat mo mga pamita mo. Depende sa tao gyud siya. Tampo ka maliwang sa ako namin ng kanina na may mga preso matambok sa piniwang. But yung kayo yung una intention naka-intention ko ayaw mo na mula na buhat hindi maayo. So, thank you, sir. Ako Muswagan William sa mga Del Sur, 19 years old.
Sir, for the last question, sir. Does size really matter in committing a crime? For me, my answer is no. Idol day. Disagree. Ano, sa pagbuhat sa crime, hindi siya na okay na magbuhat sa kinana na kitabo na dili maayo. Kung sulod daan ang butang, hindi siya siguro sa ato ang need siguro po na namay niwang ni ibuhat sa tanan na may tamo sa naman siguro kailangan kinahanglan dili nila daling nga kung ano na mabuhat na sa kanya sa email na una ilang na comment siguro nila but mostly sa nagbuhat ni anak po sila kayo pagmahay na dito na nasa bilang buwan masih tambok na lumahay dito buhat sila kayo na po iniwang pag-crime sa iniwang people sa ako sa college student sa inang mga OJT jail arihaw ka sa tayo nakita mga tambok sa iniwang dito talag na kung may nakita po mga suot kayo na out of control sila kaugalingon daw buhat nila mawadaan sila sa inana una po yung mga higayon utana sa dali nila nabuhat nila ng crime kay self-defense lang sa ako disagree ko sa Okay. Yes, sir. Good afternoon, sir. We are second year criminology student from GHCSC Dumingag campus, and we are here to conduct an interview about somatotyping theory. And I am Shara Labang Umandam. I'm Maria Faye A. Bartolome. And I'm Rima Mibora. Please introduce yourselves. Okay, by the way, I'm FO1 Jonel Aprolino from Mulos Tampilisan sa Buangal del Norte. I'm 32 years old, graduated from Dr. Aurelio Mendoza Memorial College at the course of Bachelor of Criminology. Then I'm here at assigned Dumingag Municipal Fire Station as a lecturer and investigator. Okay. So now, my question for you, sir, is: do you believe in somatotyping theory, sir? Para sa kuha, dili. Ay. For me, for my own opinion, no. Why, sir? Because ang tao magbalanse, dili ta magbalanse angay sa lawas sa tao kung magkahimo siya krimen. Dapat sa stage pa lang sa pagkabata, kung yun sa sila pagdisiplina siyang ginikanan, mora po nilang mahinumduman pagkadagko nila. Once sila nga sa ilang prinsipyo nila nga maghimo sa krimen, dili na sila magunahuna kung dako bas laglawas or niwang, kung dili mismong ilang kaugalingon may ilang giagad sa panahon. Okay, thank you, sir. And next, sir, is for you, sir, do you think among 3 body types mentioned are more likely to commit a crime, and why? Para sa kuha, kanang tulo ka stages sa imong gipanginanglan, ma'am. Pero kada sila puro man na siya kuan, magamit na siya sa paghimo krimen. Pero para sa kuha, ang pinaka most likely jo kay sa lawas sa tao, mugamit jo kay kana jo mga niwangon. Kanang gitawag lag ectomorrhopy. Kay once nga niwang dili tambok taas abtik og lawas such as ay gawa sa uban nga katong imong gipangananglan nga duwa kay kung once nga mugunaw na sila paghimog krimen dapat ilang lawas physically fit man pud sila kay in kaso magginukdanay di abtik ra sila lahi nga to amo nga duwa ka kuan nga. Oh, okay, sir. And there, sir, is, do you agree with the somatotyping theory? Somatotyping theory? Why or why not? Para sa kuha, ma'am, dili ko mo agree. Kaya nga naman, once nga ang tao
kung nasa stage na yun siya nga maghimo sa krimen, wata ka balog siya, wala di ba gud magtakdang oras gud. Kung once nga ikaw maghimo kag krimen, dili sa tanang panahon nga ikaw tambok niwang o sa maskulado ba ka, once nga kinahanglan sa imong kaugalingon nga maghimo kag krimen, wala na siya kapabol nga aura sa lawas o marog ba nga maghimo kag krimen mismo. Okay. Nara sa kuha. Okay. Sa kuha ng opinion mama. Oh, sige, thank you, sir. Does size really matter in committing a crime, sir? For me, no. For me, no. Kaya nga naman, once nga, mao na to kung giingon, once nga ang tao, bisa pag mudako og maniwang, maabot sa panahon jud nga kinahanglan siya maghimog krimen, kay tungod sa kakawadon bitaw, wala na nagiila nga, sa pilawas nimo, sa pagkatason nimo. Importante mismo nga, sa bata pa sila, ginagayran sila pa silang ginikanan nga, dili maghimog krimen, kana mo to ko ana, pero once nga, maabot ang panahon nga sistema magod, di magumay balan gud. Kinglano na kanilang kuan maghimos lag anomalya sa kalibutan, di pa dyan na malikayan. Dili ko magpabora ng ang lawas o ang kataas sa tao may magbater. Go. So, based on Sir Antipaso said that he is not agree with somatotyping theory because he said that it depends on of how people's attitude or behaviors, and that's all. Go. So, based on the interview that we conduct to our BFP personnel, and in conclusion to our topic that if crime really matters on the size of the person, so as a result of our interview, the crime doesn't really matter on body type, because even the muscular person or a round person, as long as they have the motive to do such crime or based on their situations in life. My understanding about somatotyping theory is you cannot judge the person by their appearance. So, my understanding is that we cannot judge the body size of the man or woman because there are many people that if the body of a person is endomorph, so they can commit a crime or isomorph or anything else. Interview and BFP personnel that size does not really matter to commit a crime, even though you are ectomorph, endomorph, and mesomorph. Because every individual of us has different characteristics and behavior. What I understand about somatotyping theory, we cannot judge someone by their physical appearance because everyone can commit a crime. So, good afternoon, everyone. This is our interview about somatotyping theory. We can judge a person by how their looks, or size doesn't matter if the person really commit a crime, because everyone have a capabilities to commit a crime. In conclusion, based on the given statement of our interviewees, they do not agree on size really matter in committing a crime. It's because every person has their own free will to make a choice. However, they concluded that we cannot judge the book by its cover or a person by its personal, by some factors such as environmental factors, also on how people communicate and respond towards